Hello, assalamualaikum mga lalabs, mga vayots, and good morning. So pag-uusapan natin itong nag-trending kahapon, medyo late ako lagi, no? Kasi 12 hours ang aking duty. So, tuwing umaga lang ako nag-aano, tatas nag-video record, tas ina-upload ko lang. Yung nag-trending kahapon sa Senate na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte regarding doon sa kanyang confidentials and intelligence fund na kung saan ay kino-question ng taga-prosecution na yung may mga alias or alias ganyan na lalo na si Raffy Tulfo nagpagting-antingan nung makita malaman niya na may alias Belat kasi si Raffy Tulfo ay yung kapatid na Tulfo, Montulfo, Raffy Tulfo, Erwin Tulfo at yung isa pa, Ben Tulfo ay mga mahilig yan sa bilat. Diyan lang sila magaling. Pagbilat ang pinag-uusapan, lalo na si Raffy Tulfo, kahit natutulog katabi ang asawa, ibang bilat ang iniisip. So, nilikturan ni Senator Robin Padilla, kaya kudos kay Robin Padilla na mabuhay ka at napakatalino mo. At tinatawag ka ng mga pink CPP at mga loyalistang ang bobo, nagpakita ka, sila yung bobo. O dito mo makikita ngayon kung gaano kabobo pati ang mga Aquino. Ngayon, mamaya-maya. So, nalecturean yung kanilang abogado na si May Divina Gracia. Na hindi mo malaman kung maiyak kasi napahiya talaga siya kahapon eh. Bagsak siya sa history. Abogado yun na, imaginein mo. Isang abogado ni lecturean ni Senator Robin Padilla na si Senator Robin Padilla ay hindi naman siya kagaya ni Raffy Tulfo na college dropout gaya ni Bongbong. May natapos si Robin Padilla siyang criminology. Ayan. So, hindi siya, si Robin may natapos sa criminology pero humble pa. Pero si Raffy Tulfo na walang natapos, ang yabang magsalita, akala mo kung sinong talino. Yung mga ganun. So, dito tayo. Basa sa baba. Kasi, sinabi ni Senator Robin Padilla kahapon sa isang abogado ng prosecution regarding doon sa mga alias-alias na yan, na malaking big deal sa kanila. Yung mga alias Mary Grace Piatos, may Lapid, kung sino pa may mga alias na yun, no? So, sinabi ni Robin Padilla sa abogado na yun na si abogagang bobo na si May Divina Gracia, na noon pa man sa history ng Pilipinas ay ginagamit na ang alias, lalo na diyan sa yung pag ano yung Tris Martires na yan na may nag-tridor kasi yun sinabi yung mga pangalan, kaya mula noon may mga may mga alias na sila. At totoo 'yun. Kahit mga NPA. Oh. Ang dami. O tingnan mo yung kapatid ni Angel Locsin, 'di ba? May alias din 'yon. I-research natin 'yun. O, pinangalanan 'yun ni Antonio Parladi. Ayun, si Ka Eric, hindi man yun yung pangalan yan. Ka Eric. Oh, siya si Ka Eric, pero yung totoong pangalan niya, Jeffrey Silis. Oh, di ba? NPE yun. May mga tikbalang pa noon na pangalan. Oh, so dito tayo sa panghuli na yun na sinabi ni Robin Padilla doon sa abogado or bubugada na si Divine Gracia kung sino ba si tawag dito Marshall Bonifacio na yun, isa yun sa passport ni Ninoy Aquino na kung saan ay pinatay siya doon sa tarmac. Galing siya ng Boston noon kasi dinala siya, nagpagamot ganun. So, sabi niya, siya si Ninoy Aquino. So, ngayon, dito tayo sa kabubuhan ng mga Aquino, ha? Dito. So, sabi ni Bam Aquino, nilinaw niya yung kahapon, nagsitawanan pag iba niyang mga kaibigan doon na mga bobo din na mga kasamahan niya sa Team Bangag, no? So nilinaw niya na ni Bam Aquino na hindi maihahambing ang paggamit ng alias
ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa mga pangalang lumitaw sa acknowledgement receipt o receipt ng kaugnay ng confidential funds ng OVP. Ito ay matapos banggitin at bakit hindi. Yun yung pinag-uusapan ninyo dun eh. Yung mga alias-alias na yan, gamit pa si Mary Grace Piatos na akala natin multi-millions of pesos ang nilustay, tinatawag pang Inday Lustay. Eh yung pala 70,000, 77,000 lang nakuha, pinambili pa ng gamot. At bakit hindi? Yun ang pinag-uusapan dito. Ito ay matapos banggitin ni Senator Judge Robin Padilla ang paggamit ni Ninoy ng alias na Marshall Bonifacio habang tinatalakay ang mga pangalan sa mga dokumento ng confidential funds. Ayon kay Bam Aquino, gumamit man ng alias si Ninoy upang makabalik sa Pilipinas mula sa Estados Unidos noong 1983. Wala itong kaugnayan sa confidential funds. Mamaya yun. May alias si Ninoy pero wala siyang confidential funds. Wala siya sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds, pahayag ni Bam Aquino sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naging bahagi ng talakayan ang isyu ng mga alias matapos questionin ng prosecution ang mga pangalang nakalista sa ERs ng confidential funds na hindi madaling matukoy ang pagkakakilanlan. Regardless, Bam Aquino, dito tayo. Gumamit ng alias si Ninoy para makauwi sa Pilipinas kasi yung passport, ulitin ko yun ang passport niyang gamit. Para makapasok sa Pilipinas, Marshall Bonifacio. Wala siyang confidential fund. Dito ka sobrang bobo Aquino. Dito mo makita kung gaano ka bobo ang mga Aquino. Bakit? Unang-una, 43 years si Ninoy Aquino. Mula ng Pinas lang, dyan sa tarmac, pagbaba niya ng eroplano. Hanggang ngayon, ginugunita lang nila, pero hindi nila alam, hindi nila masabi sa taong bayan kung sino yung nagpapatay kay Ninoy Aquino. Gamit na gamit nila yung tuwing eleksyon, tatakbo ng senador, presidente, vice-presidente, congressman, o kung ano pa. Gamit ang pangalan ni Ninoy. At lagi lang sinasabi na siya ang ama ng demokrasya. Pero hanggang ngayon, hindi nila sinabi, walang linaw kung sino yung pumatay kay Ninoy. Dito tayo ngayon. Pangalawang kabubuhan ng mga Aquino at lalo na si Bam Aquino na nasa sa ngayon, Senado. Kung meron, ang ibig sabihin dito ni Robin Padilla, isa dito, kung meron or kung nagkaroon man sana ng confidential funds si Ninoy Aquino, malalaman sana niya na pagdating niya sa Pilipinas, pagbaba niya ng eroplano, ipapatayin siya. Sana hindi siya umalis. Di po ba? At yung isa niyang tanong noon kahapon sa bubugadang si May de Vinagracia, kung may confidential funds sana, intelligence funds, si Senator, si DepEd Secretary Sonny Angara, malamang na natukoy sana niya or na anuhan niya yun, napigilan sana yung mga karahasan ngayon ng mga shooting incidents dyan sa mga eskwelahan. Kaso wala eh. Kaya tuloy ang krimen. Ganon din dito si Ninoy. Bam Aquino. Kaya nga siya napatay dahil wala siyang confidential funds. Bogo. Wala siyang intelligence funds. Ganon ka kabobo. Ganon kayo ka-abnormal na mga Aquino mag-isip. At ang isa pang kapagiging abnormal mo, gamit mo yung pangalan ng tiyo mong si Ninoy, tapos ngayon humihimod kayo sa puwet ng mga Marcos na sinasabi ninyong Marcos ang nagpapatay kay Ninoy Aquino na hindi ninyo masabi-sabi hanggang ngayon kung sino yung nagpapatay. Dati, panay kayo sigaw ng never again. Ngayon naman, never against na sa mga Marcos. Dahil andun kayo eh. Nagsabwatan na kayo. Kinain ninyo ang suka ninyo. Diyos ko, kung buhay lang siguro si Ninoy Aquino, baka hinambalos ka na ng puwet ng kaldirong may uling. Putang inang ito. Dito mo makita kung gaano talaga kabobo ang mga Aquino mag-isip. Diyos ko.